Donald Trump, wagi sa isinagawang 2024 US presidential election kung saan ay magsisimula itong manungkulan bilang bagong presidente sa ikalawang pagkakataon ng Estados Unidos matapos ang inaugurasyon nito na gaganapin ngayong January 20, 2025. Kaya naman nagbubunyi ang pamahalaan ng Israel sa tagumpay na ito ni Trump. Dahil si Trump ay may tuturing na mortal na kalaban ng pamahalaan ng Iran. Kung matatandaan kasi natin bago pa man ang eleksyon ay nangako si Trump na pananagutin nito ang Hamas kung hindi nito pakakawalan ng mga hostages nito sa sandaling muli siyang manalo sa pagkapangulo. We want our hostages back and they better be back before I assume office where you will be paying a very big price. At sinusuportahan din nito ang Israel sa pag-atake nito sa Gaza at naniniwala siya na kailangang tulungan ng Israel na tapusin nito ang kanilang trabaho na ubusin ng Hamas upang hindi na maulit pa ang trahedyang naganap noong October 7. I will not allow another Holocaust of the Jewish people. I will not allow a jihad to be waged on America or our allies. And I will support Israel's right to win its war on terror, and it has to win it fast. No matter what happens, it has to go fast. At kung matatandaan din natin, noong unang manalo si Donald Trump bilang Pangulo, ay mariinan nitong kinundi na ang Iran sa pagsuporta nito sa Hamas, Hezbollah at Houthis dahil naniniwala umano si Trump noon pa man na banta ang mga ito para sa kapayapaan ng Middle East at naniniwala rin si Trump na ang kasunduan nila sa Iran para sa nuclear program nito ay nagbibigay lamang ng oportunidad sa Iran upang makagawa ito ng mga nuclear weapons, kung kaya't noong 2018 ay nag-withdraw si Donald Trump sa kasunduang ito at ibinalik ang mga sanctions ng Iran upang hindi ito magtagumpay sa kanilang mga plano. The United States will withdraw from the Iran nuclear deal. We will be instituting the highest level of economic sanction. Ang Iran Nuclear Deal o Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA ay isang kasunduan noong 2015 sa pagitan ng Iran at 6 na bansa, kabilang ang US, UK, France, Russia, China at Germany, kung saan layunin nitong limitahan ang programang nuklear ng Iran kapalit ng pagtatanggal ng mga international sanctions. At dahil nga sa administrasyon noon ni Donald Trump ay muli nitong naibalik ang mga sanctions laban sa Iran. Kaya't si Donald Trump ang itinuturing ng Iranian Supreme Leader na pinakamalalang naging pangulo ng Estados Unidos. Bukod pa riyan ay pinatawan din ng Iran si Donald Trump ng arrest warrant dahil sa pagpaslang sa Iranian General na si Qasem Soleimani noong January 2020. Dahil ayon noon kay Trump, ay si Soleimani ang utak sa mga pag-atake sa kanilang mga base noon sa Iraq at nagpaplano pa umano ito noon na magsagawa ng panibagong pag-atake sa mga US diplomat noong mga panahong iyon. Kaya naman ang muling pagkapanalo ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos ay malinaw na 100% na pumapabor para sa Israel, habang 100% namang naglalagay sa Iran kabilang ang mga proxies nito sa isang mas malaking problema. Dahil posibleng mas magiging agresibo na ngayon ang tugon ng US laban sa mga proxies nila at hindi gaya ng diskarte ni Joe Biden na pinipigilan ang pag-atake ng Israel sa mga nuclear sites ng Iran. Si Donald Trump naman ay mas pabor na umatake ang Israel sa mga nuclear sites nito at hindi rin isinusulong ni Donald Trump ang pagkakaroon ng ceasefire hanggang hindi natatapos ng Israel ang kanilang misyon. At kung mapapansin natin matapos ang airstrike ng Israel sa Iran ay muli na namang nagpahayag ang Iran na gaganti sila sa pag-atake ng Israel laban sa kanila. Subalit dahil nga nawasak na ng Israel ang mga long-range missile factory ng Iran ay malaki ang posibilidad na ang magiging pag-atake ng Iran sa Israel ay maaaring ang magiging huling pag-atake na rin nito dahil hindi na sila makapagpuproduce pa ng napakaraming missiles para sa digmaang ito. Kaya't kung magkakamali ang Iran na muling umatake sa Israel,
ay malaki ang tsansa na hindi na ito muling makasagot pa sa gagawing pag-atake ng Israel at malaki ang tsansa na magiging bangungot ito para sa Iran kung direktang tutulong ang US sa pag-ataking ito, lalo pa at ang US ang nangunguna sa pagkakaroon ng pinakamalakas na Air Force sa buong mundo, kung saan ay ang pag-atake mula sa himpapawid rin ang kahinaan ng bansang ito. At dahil sa arrest warrant na ipinataw ng Iran kay Donald Trump, ay malinaw na nagsisilbi itong tinik sa lalamunan ni Trump, kung kaya't malaki ang posibilidad na mas nanaisin ni Trump na tuluyan ng bumagsak ang rehimeng ito at alam niyang magagamit niya ang Israel sa labanang ito. Samantala para naman sa Ukraine, ay maaaring mahihirapan na si Donald Trump na pigilan ang digmaang ito dahil ang nais ng Russia ay isuko na ng Ukraine ang mga rehiyong nasakop nito gaya ng Donetsk, Kherson, Luhansk at Zaporizhia. Subalit kung sasang-ayon naman ang Ukraine sa kasunduang ito, ay mawawala ng kasaysayan ang ginawa nilang pakikipaglaban sa mga Ruso dahil bago pa man maganap ang digmaang ito, ay tanging ang Luhansk at Donetsk region lamang noon ang nais ihiwalay ni Putin sa Ukraine. At kung tuluyan namang pababayaan ni Donald Trump ang Ukraine sa panahong ito, ay maaaring tuluyan na ring magkawatak-watak ang NATO. Dahil kung mas malaking teritoryo na ang makukuha ng Russia dito sa kabila ng pakikipagtulungan ng US at NATO sa Ukraine, ay maaaring tuluyan ng mawalan ng tiwala sa US ang mga bansang ito na maaaring makapagdulot ng kaguluhan at malaking problema sa bansa ng mga Amerikano. Bukod pa riyan kung magtatagumpay ang Russia sa digmaang ito, ay tiyak na mas lalakas pa sa mas maraming bansa ang kanilang impluwensya, kabilang na ang impluwensya ng China. Kaya't maaaring tumagal pa ang negosasyong ito dahil ang pinaka-epektibong solusyon para kay Trump sa digmaang ito ay ibalik sa Ukraine ang mga bagong rehiyon na nasakop ng mga Ruso at ibalik ang dating status ng mga rehiyong ito bago pa magsimula ang gulo. Gayunpaman ay maaari namang tumanggi ang Russia sa kondisyong ito, subalit kung susuportahan pa rin ni Trump ang Ukraine, kung hindi siya pakikinggan ng mga Ruso, ay maaari pa rin naman itong mapasunod si Putin dahil kung mapapansin natin, ang Russia ay tila nagkukulang na ng mga sundalo kung kaya't libu-libong North Korean troops na ang ginagamit nito. Kaya't bagamat mahirap ay may posibilidad pa rin na matapos ang digmaang ito sa pag-upo ng bagong Pangulo. Habang sa Taiwan naman ay nagbigay ng bagong pahayag si Donald Trump at ito ay nang tanungin siya ng isang mamamahayag kung ano ang gagawin niya sa sandaling sumalakay ang China sa Taiwan at ang naging tugon ni Trump ay hindi umano sasalakayin ng China ang Taiwan sa panunungkulan niya dahil kilala umano siya ni Xi Jinping bilang isang baliw na tao at ang terminolohiyang ito base sa kanyang tugon laban sa China ay naglalarawan na ang US ay makakalaban rin nila kung aatake sila sa Taiwan. Kaya't bagamat nagpapahayag si Donald Trump ng mga negatibong komento para sa Taiwan, ay malinaw naman na hindi nito papayagan ng China na umatake sa kanila dahil nga ang mga bansa na may halaga sa Amerika ay hindi hahayaang masira ni Donald Trump dahil ito ang susi sa muling paglakas ng Amerika at sa paraang ito ay maisasakatuparan niya ang kanyang polisiya na America First muna. Ibig sabihin, kahit pa hindi direktang ipagtanggol ni Donald Trump ang bawat bansa na aatakihin ng China, ay halos ganun rin ang kalalabasan ng magiging aksyon niya dahil kung masisira ng China ang mga bansang ito, ay makaapekto ito ng husto sa kabuhayan ng mga Amerikano. Kaya't napakalaki ng posibilidad na lalaban talaga ang US sa sandaling maghasik ng lagim ang mga Chino. No threat will shake me, no enemy will intimidate me, and I have never been more determined than I am today, and I will never back down in my fight to make America great again, which is what we're doing.